Hi guys! Welcome back na naman sa atin. So, Sir John, Hmm. last week, Colossians, yung introduction. Ano yung Ah. sinasabi natin na problema sa tingin natin? Yung gospel ba? May ibang gospel ba sila? Ano bang... Hala, nakalimutan ko na. Pero alam ko parang ganun eh. Parang ganun siya eh, yung sa Colossians. Although dito kasi sa verse 1, ay sa chapter 1, yung mga unang chapter, 1 to 14. Okay. Ano pa, yung intro pa muna. Okay. So, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Wala naman? Wala pa? Ang nabalitaan ko lang yung yung si Vice President is nag-abroad. Parang, Sara? ay maraming mahaka-haka like early campaign. Bakit? Sa abroad? Ganun? Parang pinupunta niya yung mga OFW, yung mga in distress. Tapos pag nabasa may comment section, kang ganun. Hindi po kami in distress, kano mga nasa comment section. Tsaka may mga sangay ng government na doon naman talaga sila naka-focus. So, hindi mo rin masisisi yung ibang mga kababayan natin na tuligsain talaga. Kasi nga, mainam na present at nasa Pilipinas naman kasi talaga yung mga officials natin. Okay? So, mas maraming pressing needs kasi dito ba't kailangan mo pumunta sa abroad? Nakuha ko na may point nung iba. Yun yung latest na alam ko. Sige. Hindi Direkta lang. na ba tayo dito Sige sa po. ano? Kasi baka matagal eh. Medyo technical eh. Mahaba yan. Oo. Saan na tayo? 15? Hanggang 20. Kita mo? Ang haba agad? Etiketa, sundan niyo po kami. Okay. Maganda to. Pag-uusapan natin na to. Tatalino kayo, pero dapat di lang matalino. Diba? Kailangan bumaba din sa puso. Ayan. Pero syempre, mahalaga pa rin yung katalinuhan. Huwag niyong i-discount. Okay? Si Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at higit siya sa lahat ng mga nilikha. Okay. Sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Yung mga nakikita at hindi nakikita, kasama na dito yung mga spiritual powers, mga nagahari, mga leaders at mga authorities. Sa tulong ni Christ at para sa Kanya, kinreate ng Diyos ang buong universe. Nauna si Christ sa lahat at dahil sa Kanya, nasa tamang ayos ang lahat ng bagay. 18. Siya ang ulo ng church at ang church ang katawan niya. Sa Kanya nagsimula ang lahat at siya ang panganay na binuhay mula sa mga patay. Para siya ang maging una sa lahat ng bagay. 19. Desisyon ng Diyos na ang buong pagka-Diyos niya ay nasa anak. Dahil sa anak, nagdesisyon ng Diyos na ipagkasundo sa sarili niya ang buong universe. Nakapag-ayos ang Diyos nang magbuwis ng dugo ang anak niya sa krus. At dahil dito naibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa sarili niya. Lahat ng nasa lupa at nasa langit. Medyo maganda at malalim ha. Yari na ba? 20? 20. Okay. Hindi ko narinig yung having made peace through the blood of His Ayun, cross. nandito yun sa dulo. Okay. Nagbuwis ng dugo ng anak niya sa krus. Okay, ayan. Sige. Okay. So, syempre, nagsimula dito si San Pablo sa pamamagitan ng pagpapasalamat niya kay God the Father sa kanyang plano for redemption. Okay? Yun yung yun yung before. Previous verses. Pero syempre, hindi niya pwedeng gawin yun nang hindi masasama si Jesus. Kasi si Jesus yung naging actual na redeemer. Tandaan natin sa plan ng salvation, laging nagwo-work yung Trinity. tatlong persona ni God. Yung isa'y nagplano, yung isa'y nag-execute, yung isa'y nag-empower. Okay? May iba-ibang views yan di ba? May oneness, Trinitarian. May modality. Kaso nga lang, heresy kasi yung iba doon. Kung di ako nagkakamali mga kaibigan, research nyo lang. Pero yung isang sikat na TV evangelist, si T.D. Jakes. Okay. Siya ay isang modalist. Okay, charismatic. Modalist ang kanyang... pag modalist kasi, para bang one time si God the Father,
next time si Jesus. So parang nag-change lang siya ng mode. Para Parang ganun. AC, DC. Hindi po yun biblical. Yun, kasi, Hindi po sila modes. Distinct persona sila. mahirap kasi explain yung Trinity pero kung Mm. kung i-explain mo siya within a minute, ano mo? How will you try to explain the Trinity? A very brief, saka short Siguro explanation. walang perfect Kasi nung shinare ko rin yung Trinity dun sa mahirap maraming mga examples Pero in a minute, hindi Trinity, yung duality sa man. For example, Monday, malakas yung ulan, may test, pero ang lakas may bagyo. So, yung flesh mo sinasabi na tulog ka na lang, walang pasok. Pero yung mind mo sinasabi na pumasok ka Kailangan at po. meron kang test. Sa tawag dito? Sa psychology, id. Id, Ego. ego. Saan pa natin super ego Super para ego. tatlo na. Sige. So, kumbaga, magkakaiba yun. Pero isang tao. So, ang point nun is, parang ganun din. Magkakaiba sila ng function. Yun nga, yung sa atin hindi pa magkasundo yung dalawa na nga lang Di ba? Yung sarili mo, no? Oo, sarili mo nga, dalawa na nga lang yung, ibig sabihin, dalawang, Parang may dalawa kang being sa'yo, di ba? hindi pa magkasundo yung kay God, yung tatlong persona niya is So, united hindi yun perfect na hindi yung na perfect na analogy. illustration, yes, or analogy. Pero ang pino-point out ko lang, para mas Parang maintindihan ganun. mo, parang ganun. Hindi ka naman mode na, ito yung alter ego ko. Hindi naman, hindi ko nasasabing ganun na, kunwari may multiple personality. Ako ngayon Disorder ay na si, yun. ako ngayon ay si Abilon. Hindi, nabasa ko lang kasi yung sa Encantadia kanina. Yung mga tawag dito, Kambal Diwa. Si di ba, yung movie na Split, di ba? Yun yung may split personality siya. 18 yung yata. madami, oo. Tapos meron pa doon yung Beast. Oo, yung dulo. Napanood mo ba yun? Ang napanood ko hindi yung Split. Yung Beast kasi yung parang pinakadulo na Ang napanood ko ay yung Glass. Di ba meron muna yung Unbreakable yung ba yun? pangatlo. Unbreakable ata yun kay Bruce. Parang Bruce Willis. Tapos yung isa ay yung... Superhero naman siya doon tapos yung isa Split. Split na. Yung Medyo creepy yun. Parang yung huli ata is Glass. Ano na yun? Yung magkikita-kita silang tatlo. Pero na ang ganda nun kasi sa dulo, yung sa Split, yung kanyang biniktima ay rin pala, kumbaga biktima din ng kaharahasan. Kasi parang meron siyang meron sa something sa mind niya na parang ayaw niyang biktimahin yung victim din. Parang ganoon parang yun natatandaan ko. Okay, Tapos nung nakita niya na parang may hindi niya tinuloy. Parang ganoon Yung sa Glass naman kasi, parang ang focus nun is, totoo bang may superpower o baka delusional lang sila or mental health problem. Pero sa bandang dulo, makikita mo na may mga ginagawa sila na superhuman. Kaya doon mo na somehow inclined na ma-conclude na, hindi. Meron talaga silang special na mga abilities. Pero bandang dulo na yon, yung dulong-dulo na after ma-resolve nung conflict o after nung climax. So, yun yung Trinity. Yes, and so ang point lang nun, mahirap talaga intindihin yun. Pero, gusto ko lang sabihin, hindi natin pwedeng i-discount. Pero united si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay. Kasi may view naman kasi sir na hindi, isa lang ang Diyos. Kaya ngayon, ang anak, hindi yan Diyos. Di ba may ganon? Yes. So, magkakaiba silang persona, hindi sila change ng modes. Nag-e-exist yung bawat persona na yan at the same time. Okay? Ngayon, paano naman yung yun nga, yung sinabi ko, may mga ibang view yung gano'n hindi Diyos si Jesus. Pero Panginoon siya. Di ba? May ganong view. May mga may mga play on words kasi Pero tandaan natin, though hindi pa ganun ka-establish yung ibang mga words noon compare sa ngayon, may mga labels at tawag na tayo sa mga ganitong bagay Ang masisigurado ko lang ay by practice and by praxis and by sabihin nating tradition, alam ng mga writers kung ano yung sinabi nila. Kasi makikita mo yon sa kanilang tradition at saka doon sa kanilang pinapractice nga mismo sa church. Kaya kunwari, yung
about sa translation ng homosexuality. Wala naman talagang word na homosexuality before. Pero, by practice and by praxis and tradition, nauunawaan ng mga writers ano yung pinupunto nila doon. Ayun. Kahit na hindi yun yung directly na translation ngayon. So, meaning to say, kahit sabihin natin na walang word na Trinity sa Bible, manifested yung persona Deity na yun, ni God oo. na ganun. Kasi iba sinasabi, mahirap kasing intindihin yan tsaka wala naman nakalagay sa Bible eh. So, ibig sabihin nun, i-disregard natin. So, kung walang binanggit na pusa sa Bible, hindi yun totoo, hindi yun nag-exist. Yun. Kasi, kunwari, may mga ibang churches, ganun yung argument. Pero, mapapansin mo, may mga pinaniniwalaan din naman sila na wala din naman doon. So, kumbaga, parang counterintuitive din yung argument nila minsan na kung kailan lang beneficial sa kanila yung, ay, nakalagay yun sa Bible. Pero pag wala na, Pero kapag sa kanila mo naman gamitin, ala na, hindi pwede yun. ayun. Okay. Ang double standard. No, double standard. At saka, bigot. Pag sinabing bigot, di ka tumatanggap ng Bigotry. opinion ng ibang bigot tao. pala yung Oo. tawag doon. Hindi ka, Bigotry. parang, Sarado. Di ka dado. sarado ka sa opinions ng ibang tao regarding sa isang issue or isang bagay. Okay. Bigot ang tawag doon or bigotry. So, ngayon, at may nalaman na naman tayong isang salita for today. Okay, sige. Go. Ano yan? Ngayon, ang ibig sabihin ng image dito ay galing sa ancient Greek word na icon. Ay, icon. Kaya, or icon. Kaya sa Catholic meron din sinasabing icon eh. Literal na image. Yun ang tawag dun eh sa media eh. Yung may representation siya ni God o kaya ni Mary or ng mga saint, icon ang tawag doon. Pero dito kasi, may dalawang meaning ang icon o icon. Una, pwedeng likeness or reflection mo sa mirror, pero yung pangalawa, manifestation. So, alam naman natin na si God, before, lalo na sa Old Testament, hindi siya spirit lang na hindi mo nakikita. He is unknowable. Kaya nga may mga prophet na kinakausap siya. Ngayon, dumating si Jesus para yung God na hindi nakikita is ma-reveal niya yung kanyang sarili sa atin. Ayun. So, dahil kay Jesus, nakilala natin ang Diyos. Ganon. Yes. Siya ang nagpakilala sa Diyos. Okay. Siya rin naman nagsabi na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Saka walang nagpakilala sa yung anak. Yes. Tsaka walang mas nakakakilala din sa Ama kundi yung anak. So, sabi dito, kung ang gusto lang sabihin nung writer or si Paul dito na si Jesus ay merely the same lang or kamukha ni God the Father, na yung literal lang, yung yung sabihin natin na kawig lang, gano'n. yung kamukha lang, ganun. Ang dapat na term na ginamit ay homoioma, which means similar in appearance. Hindi naman yun yung sinasabi. Stronger word yung sinabi dito. Okay? Icon. Which means Jesus is the very stamp. Okay? Very stamp of God the Father. So, siya yung seal ni God the Father. So, yes, invisible si God, pero hindi lang ibig sabihin hindi nakikita. He is also unknowable and became known nung nireveal niya yung sarili niya, most especially dahil kay Jesus. Okay? Next. Agree naman ako dun. Ngayon, may mga Jewish philosopher tulad ni Philo, in-equate niya yung icon. Si Philo. Acon, yun yung pangalan niya. Acon, nirelate niya sa logos. Okay. Yun yata yung sa John 1. Yun nga, isa John chapter 1 verse 1. Paul used this important and meaningful word with great yung purpose. Yung iba ka verbo tawag eh. So, kumbaga, ang pinanggalingan nung idea ng logos o idea is sa isang Jewish na philosopher. Okay. Yun. Ngayon, nabanggit dito yung firstborn. Pag ba sinabing firstborn, pinanganak, firstborn. Okay? Yung paggamit ng firstborn dito ay prototokos. So, pag sinabing prototokos, it can be priority in time, yung kung sino'y naunang lumabas, or supremacy in rank. Tandaan natin, yung mga Jew, ang tawag nila kay God, Yahweh, Yahweh, is firstborn of the world. Tinawag nila si Yahweh na si God na firstborn of the world. Ibig sabihin, pinanganak din siya. So, ibig sabihin, sa kanilang language o jargon,
Pag Pag sinabing firstborn, ibig sabihin, una. parang deity ang dating, ano? Yes, una. Tapos, ang sinabi kasi dito, firstborn over all creation. Hindi sinabi na siya ang unang kinreate. Ang sinabi, firstborn over all creation. So, ito yung creation, Mas nauna pa. tapos nasa una siya. Mm. So, kung nauna pa siya sa creation, hindi yon creation. Mm-mm. So, ibig sabihin, hindi siya bound ng creation. Mm-mm. Okay. Para malinaw lang tayo. Hindi siya nilalang. Oo. Sa philosophy, may tinatawag tayo na first cause, uncause. Ayan, first cause, uncause. Ibig sabihin, para magkaroon ng creation or cause, kailangan muna na merong nauna na first cause Mm-mm. na uncaused. Ibig sabihin, walang nag-create sa kanya. Hindi na tinag, hindi siya parang affected. Yes. Kasi, kakaurong natin sa pinakasimula, merong kailangang point na wala nang mas nauna doon. Kasi, kunwari, creation, ang unang tatanungin dyan, sino nag-create? O ngayon, ito na yung nag-create. Sino yung nag-create dun sa nag-create? Kailangan nating dumating sa point na wala na tayong masasabi. Mm-mm. Kasi, kapag meron... Hindi pinamumulan lahat. Oo. Kasi pag meron pa tayong nasasabi, ibig sabihin, hindi siya eternity. Hindi siya eternal. Mm-mm. Pero pag dumating tayo sa point na ito, sinabi natin, tapos wala na tayong masasabi beyond, siya yung eternity. Medyo yung utak ko tumagos sa okay. sa gano'n na parang bigla akong kasi eternity pinag-usapan kung nung biglang pinasok ng isip ko parang labas ako agad kasi hindi kasi ganito. Munod ako Kasi ganito. Yung creation kasi there's a certain point in time and in space and matter. In the beginning time, God created the heavens, space, and the earth. So, meron tayong mass or material. So, ibig sabihin, there was a certain point. Kaya nagkaroon ng creation. In the beginning time. Okay. Space, tapos matter. Sige, for a thing to exist yung existence yun di ba? Parang continuum yun di ba? And tanong, bago nagkaroon ng in the beginning, nag-e-exist na yung creator, which is si God. So, ngayon ang tanong, kailan in the beginning. in the beginning. Ngayon ang tanong, kailan nag-start mag-exist si God? Hindi dapat question yun kasi eternal nga si God. Wala siyang simula. Siya ang simula at katapusan. Kasi hindi na eternal yun kung meron siyang simula. Sa bagay, ang parang may napakinggan ako niyan, tayo kasing tao, siyempre with our human brain, linear ang isip natin. Yes. Yun ang, ano tayo ilang dimension lang ba tayo? Di ba? Linear tayo mag-isip. So, kailan yan? Kasi mayroon tayo concept ng time. Yes. Kaya linear tayo mag-isip. Paano yung Diyos? Ay, yun yung sinasabi ko. Kasi hanggang doon lang tayo sa, dimension ng time even yung science, kapag in-unfold mo, mapapanood mo rin to kay Young Sheldon na pag in-unfold mo is, hindi lang 4 ang dimension. Okay, ikapat daw na dimension is time. Marami pa. Ano ba yun? Kabisado mo ba? Yung, di ba 3-dimensional? 3-dimension, meron siyang... Yung 2D, yung cartoons, parang ganon. Length, width, 3-dimension, height. Sama pa natin yung sa time. So ngayon, si God is beyond that. So, outside pa nga siya. Baka nga siya pa rin yung gravity So, ang point lang nun, yun yung unscratchable so far na, na idea ng eternity. Kung kung pakakaisipin mo, hindi mo nga magigets ang Diyos. Sasabog ang utak ko. Hindi mo nga magigets. Kaya dumating si Jesus. Okay, kaya dumating si Jesus. Si Jesus naman, kung mapapansin nyo, makakaturo, napakasimple. Alam mo, kahit ituro ni God lahat, kung wala din na magkakayahan yung mortal dati katawan. Kahit ituro ni God, kahit i-reveal ni God lahat, ituro niya lahat ng kalit-litan, pero yung katawan natin na mortal is wala naman talagang capacity to receive that. Ala din. Yun. So, yan yung reason bakit kailangan, pag nag-resurrect tayo, yung katawan natin is makalangit na. Hindi pwedeng yung dati pa rin. Ayun. So, siyempre, hindi na natin may explain. Yan yung sinabi sa Revelation. And yun yung gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin. Na may mga area or questions sa buhay bilang isang Kristiyano na hindi natin masasagot agad
or hindi natin masasagot. And In that this is in this lifetime. And that is okay. Lalong-lalo na kung hindi naman siya core doctrine or sabihin natin hindi naman Unnecessary. siya sabihin natin hindi siya yung Hindi siya big necessary for deal. our salvation. Though siguro necessary for our growth, though necessary for pagiging apologetic or conversation or to know God even more, maybe not on this Hindi, lifetime. kaya namin ito sinasabi kasi may mga tao kasi na yung nitty-gritty ba? Oo. Yung inaalam talaga lahat. Which is, sa tingin ko, baka nasa face ka na ganun. Kasi tandaan mo, sir, tayo, before, mga sabihin nating 10 years before, nag-uusap tayo ng ganito Yes, na kung ano to sa dulo, di ba? Kamali ka na lahat. Huwag lang sa Huwag lang sa salvation at kung salvation, sino si God. So, May yun iba-ibang naman. view, merong pre-trip, mid-trip, o mga ganun. Last time may kausap ako, no, ang dami ko nang sinagot, tapos ang dami pa ring argument. Tapos parang tumatagos lang sa wall yung sinasabi ko. So, sabi kong gano'n. Ayaw niya i-receive. Parang ayaw. So, Parang ano lang, pag may sinabi ka, marerebatan, gano'n. Then sabi ko lang gano'n, hindi naman sa konka ako, no, pero ilang tanong pa ba yung kailangan mo na sagutin ko para maniwala ka? Kasi kunwari, ang tagal na natin nag-uusap, ang dami ko na sinasagot, pero wala ka pa ring application o changes na ginagawa. Ano yung point na sagutin ko pa yung mga further questions? Kaya nun minsan nagkaroon ako ng discernment na no, I am like throwing the pearls to the swine. So I don't need to continue. Gusto pa niya mag-rebut nung huli. Sabi ko, 'di ba nag-agree na tayo to disagree? You don't accept my stand. I don't accept your stand. And it's okay. And it's okay. So, yung sasabihin mo na last, ano yung goal mo pa dyan para ikaw yung may last say? Hindi na no kako. Hindi na ako open for that conversation kasi nag-agree na tayo to disagree Siguro ibang topic but not that anymore. O yun. So, ayaw niya talaga maniwala. pinagpipilitan niya na mali yung translation ng homosexual. Hindi daw yun yung sinasabi ng Bible. Ngayon, if you're going to watch yung explanation ni Charlie Kirk, ganda explanation niya Hindi man yun yung exact word kasi may mga ngayon lang na-invento na mga words o ginamit Hindi man yun yung exact na word na ginamit niya, pero alam na alam sa practice, sa praxis at sa tradition kung ano ibig sabihin nun. Kasi kung homosexual ba siya tapos parang gusto niyang i-prove na okay lang yun? Yes, and claiming to be a Christian. Parang anong nangyari, nag-i-strain na lang. Sabi kong ganon, claim siya na maging Christian. So, sige, sabihin natin homosexual siya. So, anong gusto mo? Magpapakasal ka sa lalaki? Ganon? May desire din kasi siya magkaroon ng partner. Sabi ko, sa bibig mo pala nang galing, desire mo talaga, flesh mo talaga yan. So, sa dyan pa lang, wag na nating pag-usapan yung mga doctrines. Flesh pa lang, ikaw ang center, hindi naman talaga si God. So, tandaan natin, kahit ibang religion, sinasabi to, yung nagwa-war inside sa atin, yun yung mga desire na nagkakos ng mga conflicts and problems. So, mainam talaga na tayo, ginaguard natin yung ating heart. So, to point out lang, na hindi man yun yung word na ginamit exactly dahil wala pang exact na word as computer. Fitting, as fitting ngayon, dun tayo titingin sa practice and tradition ng mga writers nung araw. Kasi kung meron noon, nakita natin yan sa tradition. Hindi wala din Ano yan? Parang hermeneutics ang dating na. Kasi ang point nun is, kung sinasabi mo lang na ito yung translation niya, ano ba ang sa certain case na yun? Parang pedophile daw ang tamang term. Parang lalaki tapos minomolest siya yung batang lalaki. Tapos tinanong pa ako ano daw ba ang mas masama. Hindi naman kasi tayo ang magiging standard ng tama o mali Kahit na sa tingin ko ito yung mali, pareho siyang mali. Tsaka yung opinion ko doesn't matter. Parang ganito, pasensya sa mga kumakain. Dahil ba mas madumi ang tae kaysa sa panis na pagkain, parehas mo silang kakainin? Kakainin mo yung panis? Yun nga yung point. So, kumbaga, yun yung sinabi ko sa kanya,
it is pointless to argue yung mas tingin ko. Kasi at the end of the day, hindi ako na ang nag-set ng standard kung ano yung mali. Si God ka ako. So kung yun, May moral giver. oo, so explain, kung yun, hindi natin matanggap, it doesn't matter. So submission talaga. Mm. So ang tanong ko is, ano ba ang goal mo? Ma-affirm? Naghihintay ka ba ng affirmation o ng clarity? Nung una, pinipilit niya clarity. Kung clarity lang, ang dami ko ng kinlir sa'yo. Ano talaga? Affirmation, sir. De, umami na siyang ganon. Pero gusto ko rin ng clarity. O ganun sinasabing gusto mo ng clarity. So confused siya. You have been clarified, ito marami na usapan to, Eh, napansin ko, I'm talking to a wall. Paano yun? Parang ilang araw ba? O... Ilang araw talaga. Minsan madaling Days. araw. Minsan madaling araw pa. May mga questions. Sabi ko, be respectful din ka ako sa time. Ganun. So, ang point ko, in-end ko yung discussion na may gusto pa siya i-rebut. Pero sabi ko, no, tama na. Okay? Kung ibang issue or topic, sige. Pero hindi naman na niya ako finalo up. Siguro, alam na rin niya na hindi niya ako. Tapos parang ang point pa is, nasabihan niyang bulag yung ibang tao. Sabi ko ganon, before you say na bulag yung ibang tao, reflect ka rin muna, kako. Na yung sinabihan mo, yung pinaka-umuunawa sa'yo. Pero hindi ka niya sinabihan ng bulag. When in fact, pwede ka niyang sabihan ng bulag dyan sa way mo ng pag-argue at saka sa way mo ng pag-explain. Pero hindi ka niya sinabihan. So, sino ang lumalabas na may flow ngayon? Ikaw. O yun. So, nag-apologize naman siya doon sa tao na yun na inano niya. Ano niya? Bakit niya sinabing bulag? Hindi siya maintindihan. Sabi ko naman. Subjective na lang. Hindi, yun nga sabi ko. I can also say the same to you kasi ang daming in-explain. At ang approach ko pa sa kanya, hindi lang Bible lang ginamit ko kasi turo ko ng world religion. Ginamitan ko talaga siya ng mga concepts at saka ng sabihin natin cultural na mga topic. Panoorin niyo rin yun, mga sagutan ni Charlie Kirk. Okay? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi ito'y translation. Pero sa practice, back up yung ibig sabihin ng bagay na yun. Matibay yun. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila naiintindihan yung sinulat nila. Kasi hindi yun ang gagawin nilang practice kung iba ang ibig sabihin nung sinulat Kaya nila. kapag nag-aaral tayo ng Bible, ang interpretation yan, hindi yung ngayon. Oo. Kung ano yung intention ng sumulat talaga. Yes, at saka kung anong time, ano yung culture, titignan mo rin yun para mas ma-hit mo kung ano talaga. So meaning to say, pag sinabing firstborn, hindi siya first created. Malinaw Okay. yun. Oo, malinaw yun. Kasi si Jesus ay yan? Deity. Okay. Diyos. Yes. Tapos sinabi, by... Si Jesus pala ba? Creator din. Oh, for by Him, for Him, and through Him. By, for, through. Akala parang hindi ba siya agent lang or siya yung nothing was created kung hindi sa pamamagitan niya. So, sabihin, part siya ng creation. Necessary. Necessary siya doon. So, sabi dito, there is no doubt that Jesus is the author of all creation. Ito mismo yung sabi. He himself is not a created being. So, kapag na-behold natin yung wonder and glory ng world, si Jesus ang nag-create nun. So, the more na maintindihan natin yung wonders ng mundo, mas i-worship natin si God. Sample tayo, Yung comets, yung vapor niya, yung trails ng vapor, yung dinadaanan niya, umaabot yun ng 10,000 miles. Yung vapor traces niya. Sabi dito, kung kukunin mo lahat ng vapor na yon at ilalagay mo siya sa bote, yung amount ng vapor actually present in the bottle would just take less than 1 cubic inch of space. Yung haba no nakita mo, ang i-consume lang niya ay 1 cubic kapag kinompress. inch. Pero ang haba, 10,000 miles. Di ba? Amazing. Ganun lang. Ganun lang. Pero 10,000 miles yung haba pag nakita mo. Pangalawa, yung ring daw ng Saturn ay 500,000 miles in circumference. Circumference. Pero alam mo, gano'n lang siya kakapal? Less than 1 foot. Nakikita natin na yung Saturn may rings, di ba? 500,000 miles yung circumference ng rings.
pero yung kapal niya, less than 1 foot. So, mas maliit pa, sa ruler, ano? Para mas makapal pa tong yung sahig. Mm. Di ba? Hindi natin alam. Next, kung yung sun daw ay kasing laki ng beach ball at ilagay mo sa Empire State Building, okay? Yung pinakamalapit na star daw mula sa Empire State Building ay kasing layo ng Australia. Napakalayo. So, napakalayo nung susunod na star sa sun. Kung gagawin mo daw beach volleyball ang sun at ilagay mo sa Empire State Building, US, layo nun is Australia. Dalawang magkaibang kontinente. Ganun siya kalayo. Another, yung Earth daw ay nagta-travel around the sun about 8 times ng bilis ng bullet na ibinaril. 8 times. Kaya ginagamit ito ng mga flat earthers eh. Bakit daw umiikot? Okay, ba't dito tumatapon-tapon yung tubig? O bakit dito tayo lumilipad? Yun. Kasi nga yung flat earthers kasi. Kasi nga, pinupush tayo ng center of gravity. Isa na call niya in place. Ito pa. Mas maraming insekto sa 1 square mile ng rural land kesa sa tao na nakatira sa buong mundo. Imaginein mo, 1 square mile sa rural land, 1 square mile, mas marami pang insekto kaysa sa dami ng tao sa buong mundo. Yung mga ganun details lang na amazing lang, finlex lang ng enduring word yung mga creation. Ito pa, yung isang tao ay merong chromosome na may 20 billion bits of information. Wow. Gaano kadami yung 20 billion bits ng information? So, kung isusulat mo siya sa pamagitan ng ordinary na libro, gamit yung ordinary na language, makaka 4,000 volumes ka ng libro para maisulat yung information ng isang tao. Average pa, tao pa yan. Hindi pa yung hindi sa chromosomes. Ngayon, chromosome. Ayun, di ba may mga woke dito na sinasabi, what if imagination lang tayo? What if simulation lang ito na... May ganun ba? May mga ganun. Ngayon, binibiro ko lang. Biruan lang naman namin sa classroom. Na ako mismo yung nagsabi na may mga woke na philosophers na ganun. Alam mo, bago sige, ko ituloy, yung wokeism kasi bagay lang yan sa US. Dinadala kanila, kasi dito eh. Alam mo kung bakit sa kanila? Kasi kahit papaano okay yung government nila. Yeah. So anong poproblemahin nila? 'Di ba? Yung mga yan absurd na. Okay. Sa third world tulad ng Pilipinas, wala pa dapat tayo diyan. Okay. Dapat nandun pa tayo sa kailangan. Yung tax natin makapunta sa pero hindi daw third world countries na daw gamitin natin. Developing countries na daw. Dahil di naman daw tayo ang may kasalanan but nasakop tayo eh. Yun yung sabi lang nila. Ngayon, wala nang dramang third world. Kasi kung lagi tayong victim mentality, kaya nga lagi tayong may Filipino pride eh. Kasi dahil sa pagiging underdog. Para kailangan mo i-assert lagi yung sarili mo. Ngayon, doon sa part na yon, doon sa tawag dito, wokeism, what is simulation lang to? Ito, biruan lang to, no? Sige, halika dito, bibirahin kita, tingnan natin kung program lang to. Kasi kung program lang tayo, ako'y programmer, and by the way, IT ako, para hindi ka magkamali ng input sa text box, lilimitahan ko na yung kakayahan mo na magkamali. For example, magta-type ka sa text box ng cellphone number. Ipoprogram na kita dun sa text box na yon na hindi ka makakapag-enter ng kahit anong text. Naka-open lang siya sa numbers from 0 to 9. Okay. Ngayon, kung natin gusto ko ang cellphone number nagsisimula lagi sa 0, meron nang nakalagay agad doon na 0 kahit ano pa yung i-type mo. So, kung program lang tayo or program lang tayo, default. Ang gagawin ko, natatanggalan ko na ng capability magkasalay tao. So, dun pa lang, hindi nga kasi tayo program. So, yung will ng tao, isang ebidensya na hindi tayo program. Hindi tayo program. Tsaka, hindi tayo create ni God para maging program. Hindi tayo simulation, hindi tayo program. Okay. Ano pa? Last na to. According to Greek scholar A.T. Robertson,
na pag sinabing stand created or remain created, sabi dito is the permanence of the universe rests then on Christ far more than on gravity. So itong buong mundo or lahat ng creation ay Christ-centered. So ibig sabihin si Christ ang nag-hold. Family-oriented. Hindi, Christ-centered. Oh. Wag mo ituloy. Okay. Christ-centered. Ibig sabihin, lahat ng universe, or yung buong universe, sorry, hindi lahat ng universe, yung buong universe is magko-collapse pag wala si Christ. Tama ba, sir, na kaya siya universe kasi uni one verse salita? Hindi, yung uni means one. Oo. O yun. Tama ba yun? Unison, one. Kasi nga parang sa isang salita lang Diyos na buo. Parang yun yata yun eh. Hindi ba yun? Hindi ko alam yon, pero dahil hindi naman binabanggit ni God yung multiverse. So, dun ako. Multiverse, Okay, mas inclined ako sa universe. Yun muna yung poproblemahin ko, yung muna ipoproblemahin ko yung universe. Hindi Siyempre, kakapanood natin ng mga Marvel, ganun. May mga multiverse, di ba? Ngayon, sabi ni Rene Descartes, kung capable tayo na mag-isip ng perfection at perfect na mga bagay, imperfect being tayo, saan galing yun? Siya ba yung ano? Yung gumawa ng Cartesian plane. Cartesian plane. Siya rin yung nagsabi ng I think, therefore, I am. O yung, di ko sure, cogito ergo sum. Yun, parang, ano yun. So, sabi nga daw ni Sige. Simon Freud, kung hindi pa ngayon. Sigmund Freud. Sigmund Freud, kung hindi ngayon, kailan pa? Parang wala naman siya sinabing ganun. Yung mga memes ngayon na alam mo namang hindi sila yung nagsabi. O yun. So, ang point lang ni Rene Descartes, sige, sinasabi niya walang God. Pero bakit yung mind natin is capable na maglong sa perfection? So, ibig sabihin, merong pinanggalingan yung idea na yun. So, nangungusap. And remember, sinet ni God yung eternity sa heart ng tao. Para hindi niya fully malaman kung ano talaga yung mangyayari. Near longing. Oo. Pero nandoon yung longing. Sa eternalidad. Ano? Yes. Tama. So, ngayon, yung mga Gnostics, parang sinasabi ng Ang mga Gnostics ay? Gnostics, Oo. parang ano siya eh. GNO yan eh, di ba? Parang mga heretic na ano to, group eh, ba nagdagdag pa ka to the books eh. Nasabi lang si Jesus is hindi naman naging tao yan, spirit lang. So, ito mga Gnostics, parang sa spirit side sila eh. Parang ganun sila eh. Diba? kaya nga sinabi sa 1 John 4, pag may nag-share sa inyo na si Jesus hindi naging tao, o di ba? Mga mali yan. Gnosticism din yun. So, itong mga Gnostics, paniniwala sila, si God, spiritual lang. Spiritual, si God, binigyan niya ng part ng power, binigyan niya ng piraso ng mga brilyante, yung mga ibang gods or yung ibang mga Brillante principalities, rulers, dominions, and powers, yung mga angelic host. Okay? Ano yung Cantadya? Hindi, sabihin, parang ganon. Pero ang pinapoint out dito ni Paul, sige, kahit pa may powers yung mga yan, tandaan mo, lahat ng yan, angel, subjected kay God. Sige, parang ang point na, sige, sabihin nating totoo yan. Parang gano'n. Sige, pagbigyan natin. Pero kahit yung mga sinasabi nyo, mga supernatural or sabihin natin na greater sa mga human beings, lahat yan, mananagot pa rin kay God. Okay? Kasi He is before all things, and in Him all things consist. Siya yung taga-preserve ng universe. Sinabi din dito, siya yung head ng body, which is the church. Ibig sabihin, siya yung source ng church. Hindi literal na ulo, tapos katawan. At di rin pwede mag-exist dapat ang church kung wala yung ulo. So, sumusunod lang tayo dun sa source. And last but not the least is yung fullness ni God. Na kay Jesus, nagdudwell. Grabe ang promotion dyan, ha? So siguro dapat hindi na masyado i-explain to, pero para lang sure tayo, fullness. Yung kabuuan ng ni God. Kay Jesus, ano siya? God. Kaya nga medyo na-absurd ako sa si Jesus, God din yan, pero mighty God lang. Si God the Father, The Almighty Almighty. God. Sabi ko, anong ka lokohan na ang ginamit lang all tapos yung isa mighty? Parang napaka-absurd na tinawag na ang God eh. Kasi may view na God the Father. Sa taas, Si God the pangalawa. Father, oo. And Almighty. Jehovah's Witness yun. Pangalawa si Jesus, tapos sumunod the Holy Spirit. Oo.
Ito yung point. Sumunod si Paul na. Sinabi na nga everlasting Father si Jesus eh. Pag sinabing everlasting, forever, ibig sabihin eternal. Tapos ire-reduce mo yung salitang mighty God na hindi mighty lang, hindi almighty. Itinawag na nga siyang, so kumbaga, pag ayaw tanggapin yung isang particular na thought, hahanapan nila ng technicality yung term. Kahit na yung katabilang na mga words, everlasting Father. Walang katapusan, eternal. Tapos ire-reduce mo dun sa mighty God lang, hindi almighty. Parang kalokohan naman yung ganun. Pero pag ganun, kunyari kasi napansin ko mamali ka sa core doctrine. Sunod-sunod ng mali. Sunod-sunod yun. Sunod-sunod yun. Di ba? Mm. Di mo i-accept Trinity, sunod-sunod mali mo. May mga prophecy nga sila na muling pagbabalik ni Jesus eh. Hindi nangyari. Pero sabihin nila, nangyari yun sa spiritual realm. Sa tingin ko, okay, hindi na sa tingin ko, Palusot biblical na yun din. Palusot yun. Kasi biblical, walang sino man ang nakakaalam. Yun naman ang sinabi Tapos na. ba't mo ipoprophesy kung kailan darating? Wala. Huwag nga daw tayo matakot eh. Mas maniniwala pa nga ako kung inamin nila na sorry na mali kami. Mas irerespeto ko pa nga hindi pinanindigan Di ba meron din yung uminom ng lason? Di ba may mga gano'n? Hindi naman kasi iniuutos ni God na uminom ka ng lason. So ngayon sabi, it pleased the Father that in Di Jesus, daw mamamatay kasi. yun nga, hindi naman kasi pinagagawa. That in Jesus, all the fullness should dwell. Yung dwell dito, permanent hindi temporary. Yung iba naman, yun yung ina-argue. And by Him, nireconcile daw niya lahat ng bagay sa Kanya. Ayun. Next, 21 to 23. Sabi siya, mahaba Dati malayo kayo sa Diyos at kaaway niya kayo dahil sa mga masasamang bagay na ginawa nyo at inisip. Pero naging tao ang anak ng Diyos. Okay. At dahil sa pagkamatay ng anak, ginawa na kayong mga kaibigan ng Diyos para maiharap kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kahit na anong mali. 23. Dapat ituloy nyo lang ang pagiging matatag at matibay sa faith nyo. Huwag nyong hahayaang matinag kayo at mawala ang pag-asang nakuha nyo nung narinig nyo ang magandang balita na naipreach sa lahat dito sa mundo. Ako mismong si Paul ay naging lingkod ng mensaheng ito. Okay. Yung term kasi dito, na-alienate daw tayo. Yun sa English. Alienate tayo at naging God. kaaway ng Diyos. Enmity. Yes. Sa isip at saka sa ating mga ginawa. Kaya nga sa Ephesians sinuturing tayong patay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi man literal, pero Dead in trespasses. but in trespasses or transgression. Ngayon, yung salitang alienated means dun sa Greek word ay apelotriomenos. So ibig sabihin may ibang owner o nagmay-ari sa'yo. So dati pag may-ari tayo ni Satan pero nagkaroon ng transfer of ownership. So si God na uli yung nagmay-ari sa Kailan tayo nakuha atin. ni Satan? Na nagkasala si Adam tsaka si Eve. So di ang tagal nun? So 4,000 years? Yes. Na kay Satan yung humanity? Yes. Tagal, no? But that doesn't mean na absent si God sa lahat ng kanyang creation. May redemption plan lang. Yes. Pero syempre, nung mga panahon, sir, na wala pa si Jesus, may mga nasave naman. Oo naman. Yun nga yung lagi kong ginagamit na argument kapag pinipilit nila na yung religion or yung group lang nila yung maliligtas eh. Kasi si Enoch, Enoch. at saka si Elijah. So, Walang relihiyon. may relihiyon si Elijah, Judaism. Si Hudyo. Enoch wala. Walang particular. Basta niniwala lang siya kay God. It's not actually a religion, it's a lifestyle. Save siya. Nakating siya sa langit. So, wrong argument. Even yung founder ng religion na yun, hindi naman siya INC before. So, it is very, sabihin natin na it is very a form of hubris. Parang kayabangan na ito lang yung maliligtas. Nung before naman yun, hindi naman yun din yung religion mo. At sa lagi ko sinasabi na, kasi sabi nila, parang,
hindi ko alam kung noong time ba ni Peter o ni San Pablo, parang naligaw yung tao. Tumalikod sila sa tunay na iglesia. So parang pinopoint nila, noon pa merong iglesia. Tapos natalikod yung tao, tapos ngayon lang uli na-restore nung dumating si Ka Felix Manalo at tinatag nga yung INC. Yun yung na-restore yung original. So ang point nila, nag-exist na sila long before. Na lang, parang... Naligaw at natalikod yung tao. Ang point ko naman, so mula doon sa duration na natalikod yung tao hanggang sa time na yan, wala na naligtas. Dark ages nila yon. So ang sagot ko, napakahina naman ng Diyos kung ganun ang konsepto ng Diyos. Malas naman ng mga ibang diba? So ako, I beg to differ and disagree on that. Hindi mahina ang Diyos na sinasamba natin. Okay? Tsaka, kung binabanggit talaga sa Biblia yung mga pangalan ng mga propeta, dapat nabanggit din yung pangalan nila. Kasi kunwari, si John the Baptist, binabanggit siya. Even yung si Jesus binabanggit eh. So, kailangan nabanggit siya. Kasi, kung ganun lang, pwede ko rin gamitin yung argument na, bakit? Nakalagay rin ba literal sa Bible? Na siya nga yun yung sinasabi ko na hindi mo pwedeng gamitin yung argument na yun. Tapos, pagdating sa ibang bagay, yun na yung ipang shield mo. Hindi Meron naman ako dati, sir, na parang God the Mother to eh. Na parang video. May pinapapanood sa yung video eh. Pero one time, parang sponsored video sa Facebook. So, napanood mo, sponsored eh. Yes. So, siya, ang parang point niya is hindi dapat tayong maniwala sa sufficiency ng scripture. Okay. Na dapat hindi tayo daw mayabang na porkit yun ang nakasulat, wala nang ibang pwedeng gawin ng Diyos. Okay. So, tama naman na kahit hindi nakasulat, si God hindi lang siya limited nung nakasulat. Okay. Nga lang, niniwala naman ako. Yun nga lang, ang pinoint nga nila doon, kasi nga may New Testament na. Doon naman na sila mali. Yun na. And number 2, remember yung yung pagsuri. Hindi man yun yung exact na nakasulat, titignan mo kung ano yung practice and tradition ng mga nauna. So therefore, kung wala namang God the Mother nung una, dun pa lang, sira na yung argument na merong God the Mother. Kasi hindi siya practice noong mga time ng apostles. Kung meron man, baka isa-stretch na. I-stretch nila. Kasi ang sinasabi nila, yung yung sa Revelation, yung her. Tapos yung... stretch na lang yun. Yung tumakbo yung babae. Stretch na lang yun. Kasi nung tinapik natin Revelations, alam natin hindi yun ang ibig sabihin nun. Now, hindi naman sa Kwan, pag kasi nagbabasa ka, doon nag-grow yung discernment mo eh. Kaya ini-encourage talaga namin na magbasa ng Bible. Pag yung church natin hindi kayo ni-encourage magbasa ng Bible, indirectly, I'm very sorry, sineset up ka talaga na maging mangmang. Yung maniwala ka lang lahat sa sasabihin. Kasi sabihin nila, huwag kayong magbasa kasi mahiwaga yan, baka di nyo mag-gets. Kumbaga kami lang ang nag-gatekeep. Parang gano'n. Gini-gatekeep namin kayo na... wala silang pinagkaiba sa mga Pharisee. Okay? Parang kung wala kami, hindi nyo mag-gets. Parang gano'n. Buti na lang napunit yung tilon sa pagitan ng inner court tsaka holy of holy. Buti pala napunit. Kasi kung hindi napunit yun, baka nga maniwala ako na sila lang ang pinanggagalingan ng karunungan. Pero nung napunit kasi yung tilon, nagkaroon na ng access yun lahat ng tao doon sa karunungan, even sa revelation ng Holy Spirit. Yun nga. Hubris. Tsaka napaka-hubris sa akin. Hubris, pangalawang word yan. Napakayabang. Okay, napakayabang na kayo lang ang pwedeng makaunawa. Napaka-generous ni God. 'Di ba and we have the mind of Christ. Kaya nga ang access is kay Jesus eh. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ani eternal life o everlasting life? To know God and Jesus Christ whom He has sent. So, ibig sabihin, walang gatekeep ng pag-know kay Christ. Maliban na lang kung si Christ mismo ang
mag-gatekeep Mm. sa pagkilala natin kay God. Pero Mm. wala nang gatekeep ngayon. Sinabi pa nga niya, isusulat ko yung aking mga batas sa kanilang puso at saka sa kanilang kaisipan So, ibig sabihin, we would be able to know. Hubris sa akin yun na o kailangan dito lang, o kailangan. Siguro, kung ang comparison is exclusive yung Christianity compare sa ibang religion sa mundo like Buddhism or Hinduism, maintindihan ko pa Pero kung exclusive sa sekta, medyo ano naman na yun, foul naman na yun. Now, to continue, yung sinabi ditong reconciliation, pwede kasing dalawa ang pagtingin natin dito Si God yung judge, guilty tayo, kailangan natin ng kapatawaran. O i-reconcile niya tayo. Or pwedeng ganito, si God kaibigan natin, nasira yung relasyon natin, binabalik niya tayo sa ating pagkakaibigan. Ngayon, ang point nito, whether judge si God or friend, tapos nagkaroon ng problema, kailangan tayo ibalik, parehong okay lang yun. Huwag nating i-exalt yung isa over dun sa isa. Okay? Then, last but not the least, hindi naman pwede na gusto nating masave or desire natin na masave, pero hindi natin desire maging banal. Hindi pwede ganun. Beneficial Oo. lang ang gusto. Kung ang desire natin is masave, kaakibat nun, desire natin na maging banal yung ating pamumuhay. Kaya nga may paalala. Lifestyle. Kaya nga may paalala dito si San Pablo Mag-endure kayo at mag-continue. Huwag kayong lax na dahil na-save kayo ngayon, petex na lang kayo. Hindi, mag-endure ka. Yung madalas kong sabihin kasi parang lahat kasi dapat e-effortan At yun ang sabi ni Paul doon, para yung grace ni God, hindi siya yung parang in vain. Oo. Tapos, kaya lang naman tayo parang sobrang nahihirapan o napapagod kasi walang joy dun sa puso natin at hindi motivated yung ibang tao ng love. Nung dinidiscuss namin yung yung obedience sa Bible, napakalaga na motivated tayo by love at saka ng joy. Ganda nun, Kasi kung walang love yung heart mo at walang joy yung puso mo, iisipin mo talaga compliance lang lahat. Oo, parang kasi kung nasa isip mo, pangingitiin ko si God ngayon. Oo. O kaya sabi natin, God, tulungan mo ako ma-overcome to. This time, i-overcome na natin. Oo, ipiplease kita, di ba? Ganon Which is ang motivation mo, love and joy. Hindi siya burden. Kaya nga sinabi na His commandments are not burdensome. Napakahiwaga rin ng pag-ibig. Kasi gumagawa ka ng bagay na sa tingin ng iba'y sakripisyo, pero para sa iyo ay natural dahil nagmamahal ka. Normal lang. Ang hiwaga, Kaya nga, paano ba yun? Kunwari pag-attend ng church. Drive, no? Yung drive ng tao talaga. Sa bagay, nung dati rin naman, parang pinipil ko pa yung sarili ko. Pero kunwari Sunday, normal na yun Yun yung gusto kong maunawaan ng mga tao na yung pag-attend ng Sunday, ang motivation mo na doon ay love kay God at love ng brethren. Concern ka, gusto mo sila makita, kamustahin. Kasi minsan, di na nga nagkikita-kita. Mamadali pa Kaya nga gumawa ng kaya nga sinabi kong ganon. Sabado Kaya Sabado ba? Ano Linggo pala. Okay, kaya sabi ko noon, ilaan naman na natin yung morning para sa service at sa fellowship. Kasi, after natin dito sa temporal world na to, kung lahat tayo is tunay na nampalataya kay God, tayo rin yung magkakasama sa langit. Kung dito, wala tayong pag-ibig sa isa't isa, ano pa ang mangyayari pagdating sa... Pero yun nga, yung drive ng tao, no? Oo. Kasi, may desire ang tao. Okay, 24. Kung bakit ginagawa ang mga bagay-bagay. Ano ang drive ng tao? Ganda Para tanong yan, kanino ka bumabangon. Okay, 24. Kung wala nga lang daw loan, di nababangon 24 to? 24 lang. Masaya ako sa kabila ng paghihirap ko para sa inyo. Okay. Kasi dahil sa hirap na nararamdaman ng katawan ko, na itutuloy ko ang paghihirap ni Christ para sa katawan niya. At yun ang church. Take note hindi yung sariling paghihirap at kabanalan ni Paul ang hina-highlight dito Yung suffering mismo ni Christ. Okay? Na sabihin natin na nakikishare lang siya. So kumbaga, yung suffering niya, hindi yun nakakasave.
ang nakaka-save is yung suffering ni Christ. Tingnan nyo to. Mga iba kasi pa main character, ano? Yung mga ascetics, yung sobrang tinatalikuran Hero, nila gano'n. lahat ng comfort. Di ba merong mga grupo ng tao na talagang lahat ng comfort tinatalikuran nila? Yung mga monk nung araw. Ascetics ang Sila, tawag nila doon. sila, ano pa, father ng Reformation? Pangalan na? Martin Luther. O yan, sabi dito, yung ascetics, focus nila yung sarili lang holiness, spiritual growth, and perfection. Si Paul, sinundan niya yung yapak ni Jesus at other-centered, hindi self, other-centered. So, ibig sabihin, natagpuan ni Paul yung kabanalan, spiritual growth, and maturity kapag pinupurso niya yung mga bagay na ito hindi para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. At ganon si Jesus nung minodel niya sa atin. Alright. Okay, 25 to 26. Mayayari to, Brad. Alright. Maikli na lang to. Naging servant ako ng church nung piliin ako ng Diyos para i-preach ng buong buo ang mensahe niya sa inyo. Ito ang sikreto na tinago sa mahabang panahon at maraming generations. Sikreto daw, ano? Okay. Pero ni-reveal ngayon sa mga pinili ng Diyos. Okay. Ayun. Ngayon, si Paul, Hanggang ano lang, 26 lang. ngayon si Paul, hindi siya pa main character din no? Hindi siya naging servant ni God dahil ginusto niya. Siya is binigyan ng stewardship mismo ni God. So, hindi siya pabida. Okay? Ngayon sabi dito, in a biblical sense, a mystery is not a riddle. Ito daw ay isang katotohanan. Kasi yun yung sinasabi nila, riddle Hindi naman riddle yung Bible Parang si Riddler sa Batman. Oo. It just so happened na, sabi dito, yung truth can only be known by revelation, not by intuition. O ngayon, ni-reveal ni God sa kanyang mga saints. Sino ba yung mga saints? Lahat ng pinananahanan ng Holy Spirit. Hindi yung mga pastor, pare, o ministro lang. Okay? Yun. Yung iba kasi kinakanonize Yun nga The mystery is this. Si God, dinesign niya na i-grant even yung mga Gentile ng same privilege ng mga Jew. Yun. Kaya yung mga Christian, hindi sila Israelite. Okay? Christian. It is a new creation na galing both sa mga Israelites, pero hindi lahat ng Israelites, at sa mga Gentile. So, ibig sabihin, umpisa pa lang, may plano na rin yung Diyos para sa mga hentil. Yan yung mga new wine skin. Oo. Yan yung mga pahiwatig nun no? Oo. So, ito yung mystery na even yung mga hindi pinili sa una is may plano din pala yung Diyos. Ito sabi and make them His people who were not His people. May plano ang Diyos sa mga Gentiles. 27. Gusto ng Diyos na malaman yung mga Gentiles. Ayan na nga. Okay. Kung gaano kayaman ang kaluwalhatian ng sikretong ito na para sa inyo. Nasa inyo si Christ. Yan ang sikreto. At siya ang pag-asa nyo para makashare sa glory ng Diyos. Kita mo, ang sekreto is si Christ. Pero maraming religion, inilalagay lang nominally yung pangalan ni Christ para masabing kay Christ sila dumaan. Pwede naman nating i-confess. Pwede nating sabihin na dumaan tayo kay Christ pero wala tayong relasyon o pagkakakilalang malalim o ganap kay Kristo. Matthew 7 niya, 21, di ba? Why do you call me Lord? Ay, hindi. Yung not everyone who calls me Lord, Lord. Tapos yung Luke 6:46. Yung, why do you call me Lord, Lord? But you do not do what I yung say. sa Matthew 7 kasi, yun, hindi lang basta simpleng attendee yun. Oo. May mga miracle. May mga ministry yun. Ministry yun. Hindi pa na-save. Di how much more yung wala lang. Di ba? Depart from me, you practice lawlessness. Kaya kunwari, may hubris tayo or pride na kahit di ako mati ng church, at least mabuti akong tao. Hindi nga sa pagiging mabuti mo yung kaligtasan mo. Oo, kasi yung, ito pa, maganda, yung sa banquet. Okay, wedding banquet. Nag-invite Maganda yung sinabi doon na term Invitein mo lahat. At mabuti o masama. Oo. Actually, pati yung mga nakatambay lahat Mabuti siya o masama, mabait, salbahe. Invite mo pa rin. Ngayon, regardless ng morality nila, ang hindi mo pagpunta dun sa banquet. Yun ay magre-reveal. Yun. So,
kung mabait ka, kung walang usapan nyo, kung saan Oo. ba ikaw, Oo. pumunta ka. Oo. Parang ganun eh. Ngayon, pumunta. Titignan pa rin kung nakadamit ka ng Ayun. pangkasal. Yun din. Ayun. So, kumbaga, susuriin kung tunay yung pagpunta mo, kung nauunawaan. Basta pumunta lang ako dito, kano isa, di ba? Yung nakiride lang. Maraming din ganyan. Anong parang implication nun? Yung pumunta siya nga, pero hindi siya nakadamit pang kasal. Nakiride lang. Kasi- Tapos, wala siyang fruit ng ng repentance, wala siyang Ayun. fruit ng faith. Hindi rin siya submitted, Ah. Kasi ganito yan in practical na mundo, di ba, pag may kinakasal, may sinasabing dress code. Oo. Tapos yung iba, ba't kailangan pang mag-ganong kaarte yan? Oo. Hindi naman kasi sila yung ikakasal. Oo. So, kasi dun sa wedding banquet, may proper na damit. Yes. At expected yon. Yung mga iba kasi may ganun eh. At bakit nga naman nagtataka? Yung isang tao na to walang damit. Ibig sabihin, malamang sa malamang, provided. Oo, yung yun damit. Kasi kingdom yun eh. Provided. Sabihin, hindi siya nag-submit. Hindi siya sumunod. Kaya ako nahihiya ako pag... niya. Kaya ako kunwari may dress code tapos hindi ako nakuha, nahihiya ako umatin. Kasi sabihin, hindi, pwede yan, ganyan. Ako naman, naiirita ako pag may nagsasabi, naku, hindi pwede yan, basta ganyan-ganyan lang. Parang nakasira kayo, no? Oo, hindi para sa atin yung kasal. Para sa kanya. Minsan mag-special episode tayo ng mga ganyan. Oo. Mga ethics sa kasal, ethics sa binyag. Ano din yun eh, pagiging selfish din yun eh. Naglagay ng dress code, as hindi ka susunod. Hindi, kamag-anak ko na. Ang gagamitin mo access is yung kamag-anak. Kaya baka sabihin sa'yo ni Jesus, kunwari yun nga, I never knew you, you who practice lawlessness. May law akong sinabi, hindi mo naman sinunod. Kasal namin dati. Hindi pa ba kakain? Ang dami mga ganun Tipid. Tapos may mga mangingialam nung Oo. Maraming hindi dapat ganyan. ganito. Maraming ganyan. Buti nga, medyo nasisira na ng bagong generation or ng millennial yung mga medyo ganong. sensitive na tayo sa ganun. Mind eh. Ganda naman. Tapos, somehow, yung mga older generation na out of place, I'm not saying all, kasi may wisdom yung old. Ngayon, copy Facebook ng mga tao. Diba? Nalalaman na. Yun. Yung mga may patama na, mga tita mo, pag may kasal. Minsan sa mga reunion, hindi na rin yung, kailan ka mag-asawa? Medyo nababawas-bawasan na yun. Yung sa amin na nag-reunion kami, walang mga ganong usapan. Wala din ganon na, magkano yung sweldo mo. Hindi siya disclaimer eh. Parang pagdating namin doon, gets na wala kaming usapan na nakaka-degrade na tanong. Reunion ng ano yan? Nung college. Okay. Ang pumunta nga mga schoolmates namin, engineering IT kami. Sila yung mga nagpakita sa engineering. Usapan namin yung, kumusta yung health mo? Okay ba sa yung food na o-orderin natin? Baka may allergy kayo. Ganon yung mga usapan. Sa nag-aaral yung anak mo. Kumbaga, pa-forward, pa-progress. Hindi panlalait. Tapos dito, kasi iba nahihiya, baka daw ma-question, ganito lang ako, ganyan, kano isa. Walang ganong mga usapan. It's about moving forward tayo at saka concern. Kaya nga ang huli... Habang tumatanda tayo, nagiging na rin tayo. Kaya ang dulo namin, dito payabangan, nakalagay sa reminder namin sa isa't isa, dito payabangan, pag may kailangan yung bawat isa sa atin, magsabi lang kayo kasi magkaka-schoolmate tayo, magkaka-batch tayo. Yun yung iniwan namin sa kanila. Na message. Ganda. Hindi yung nagyayabangan hindi in-invite yung tita. Ba naman yan? Hindi pa pinaalam mo na sa akin. Ganon. Hindi man lang ako in-invite. Tapos may tita na napanood ko sa Reels nagpunta pa rin siya kahit hindi invited. Tapos nilait-lait yung, ba naman yung mga pagkain nyo na yan? Tapos ba't ganyan ang tagal noong bago mag-start sa reception? Hindi ka na nga invited. Ang dami mo pang sinabi. Unsolicited. And self-entitlement. 27? Ay? 27. 27? Oo. To them, God will to make known the riches. Okay. Ang ibig sabihin lang nun is, hindi yung kagalingan natin, kundi yung kagalingan ni Christ. And last, 28 to 29.
ito ang reason kaya Mm. namin pinipreach si Christ sa lahat ng tao. Ah. Winawarningan at tinuturuan namin sila gamit ang lahat ng karunungan Mm. para pag pinresent namin sila, matured na sila. Oo. Kasi nakipag-isa na sila kay Christ. Dahil Oo. dito, nagtatrabaho ako at nagpapakahirap. Ah. Ginagamit ko ang buong lakas na galing kay Christ Okay. na nakikita sa trabahong Yes. ginagawa. Ngayon, parang pinapoint out dito ni Paul is hindi niya pinagtatanggol si Christ in all aspect para i-depend niya yung sarili niya. Ine-explain niya in all wisdom si Christ para mag-mature yung mga taong nakikinig. O, yun. Pero dito ang napansin ko, Mm. talagang finocus niya kay Christ yung mga mata nung mga Colossians. Kasi a Christless sermon is a lifeless sermon. Hindi pwede na wala si Christ sa mga sharing. Finocus niya talaga, di ba? Kasi kung iisipin mo, pwede kang mag-speculate na baka hindi sila nakatingin kay Christ. Yung mga mga Colossians, no? Kaya nga nagtataka ako sa hindi nakakakita ng pagka-deity ni Christ eh. Yun nga ang mas nakakataka eh, no? Kasi bawat epistles ang fino-focus ni Paul at pinakamahaba yung explanation pati yung works ng salvation is si Christ. Consistent pa rin siya na sinasabi ni God the Father na this is my beloved Son to whom I am well pleased. Listen to Him. Tapos si Holy Spirit, sinasabi lang niya kung ano yung sinabi ni Jesus. At ang pinopoint out niya at nire-remind niya yung mga words ni Jesus. So, kumbaga, yung center ng lahat is kay Jesus. So, to reduce Jesus as some human being or some one of the angels, disrespect yun. Sa iba nga, blasphemy pa nga. Blasphemy talaga. Yun. Grabe. So, to end, sabi dito, striving. Ano itong striving? Ligtas na nga tayo. By works ba natin? Hindi. According to His working. Siya ang unang nagtrabaho. Tinutuloy lang natin. Hindi dahil napipilitan tayo, kundi pagtanaw ng utang na loob. Ayun nakita nyo sa dulo sinabi ni Paul. So, yun din ang sasabihin natin sa mga sarili natin. Sipagan natin. Sisipagan natin, e-effortan natin, lahat. Ayun ang gusto ko talagang ma-realize ng maraming tao. Minsan, frustrated ka, pero... Tayo mo mag-effort. Oo. So, sinasadya talaga. Kanya, hindi siya darating na, kailan kaya ako magmamature? May hukay. Yung pag-share ko nga kay mama, parang effort talaga yun eh. Kasi hindi siya normal eh. Tapos one day, sige lang, share lang. Kasi kikinig siya. Hindi ko rin naman sinusukuan. One day, kumilos si God. Meron siyang parang pinaglilinisan na bahay. Tapos pinamimigay yung mga books. Ngayon, tinanong niya, kahit anong book dito is pwede kong kunin. Eka niya. May nakita siyang parang NIV na Bible or NKJV na Bible na 1-year reading plan. Nice. Ganda nun Sabi niya, ay anak, may nakita akong Bible eh. Sinusunod ko yung Bible reading plan. Sabi ko sa sarili ko, Lord, eto na yun. So, baga ikaw na yung kumilos sa kanya kasi gusto ko siya magbasa ng Bible. Doon nagbabasa siya paminsan-minsan. Pero yung magkaroon siya ng drive talaga na, sige, gawin ko tong. Kasi ito yung kinakamusta ko siya, tinutuloy ko lang yung sinusundan ko yung Bible reading plan. Sabi ko, panalo na ako dito. Pagkilos na ako ng Diyos na magkaroon siya ng kusa. Ala naman ako dun eh. Kahit ano gawin niya, siya naman masusunod eh. Pero the point na nagkaroon siya ng desire na magbasa ng Bible. Panalo na kilos ako ng Diyos. Kasi yung desire doon nagsisimula. Yung baguhin yung desire ng puso ng ngayon, habit na niya yun. Because habit is more powerful than desire. Ayun lang. So, yun lang guys. Thank Salamat you and God bless you. Bye guys. Bye-bye. Bitin ba kayo?